Magandang araw po and shout out po sa lahat ng ating mga manonood saan sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. At ito na naman si Kapitan Nani Hides, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So magbibigay tayo ng reaction dito tungkol sa kumakalat or nagtitrending ngayon na pinag-uusapan dito sa Kalingap community dahil nga sa kakasuhan daw ni BSM lahat ng mga nagko-content or nababalahura sa Kalingap. Tinonto talaga ito. Magsisiksikan tayo dito sa loob ng kulungan. And speaking of kakasuhan, nagdidiwang na ang mga taga-Kalingap, kulang na lang magpalitson na sila. Kasi nga magkakaso si BSM. And yung iba dyan, pinag-uusapan na nila, nagtatamnail na sila, nagkesyo himas rihas, may makukulong na, diba? Alam nyo, lahat ng tao may karapatan na mag-complain, magkaso kung talaga siya ay dihado. Pero hindi ibig sabihin na pag nagdemanda ka or pag nagkaso ka, ay makukulong na agad yung kinasuhan mo. Depende po yan. So doon sa nakikita ko sa mga thumbnail at kumakalat sa Facebook at sa YouTube, parang anime yata yun, yung nandoon, kasama si Beyonce. Okay, unang-una, sa mga reactors, parang nandoon si Sir Joel, si Capeso, sino pa yung iba nandoon, si Dread Sane, kasama doon si Beyonce. Ngayon, si Beyonce po ay hindi reactor ng Kalingap, hindi siya nagre-rebat, hindi siya nagre-reaction. Ngayon, kung kinasuhan si Beyonce dahil sa pinatulpo si BSM, ang malaking question mark yan, bakit siya pinatulpo? So, diyan sa mga sobrang excited, na makulong yung mga kinasuhan ni BSM, kalmahin nyo muna, kasi pag sinabing kinasuhan ka, hindi po yan ibig sabihin makukulong agad. Hindi po ibig sabihin ay himas rihas na agad. Titingnan pa po yan, pag-aralan pa yan. Actually, may mediation pa munang mangyayari. Hindi naman pwedeng direkta agad na kaso-kaso or what or may hearing May mediation pa naman yan. Ngayon, kung hindi makuha sa mediation, saka pa lang naman yan iaakyat sa korte, kung talagang tuloy-tuloy ang kaso. Pero bago maghaharap sa korte, pag-aaralan pa po yan ng prosecutor kung yan ba ay makikitaan ng probable cause. Lalo na kung ang complainant ay nakikipagbalahuraan din dito sa social media. Ang tanong ko, sino ba ang complainant dyan? Si BSM? Si BSM ba hindi nang babalahura, hindi nang babastos, hindi nang bubuli? So, titingnan pa yan, Depende po yan kung ano ang magiging resulta. Sabi ko nga, pag-aaralan pa naman yan ng prosecution, ng prosecutor, kung makikitaan ng probable cause. Kasi nga, parehong vlogger ang nakipag-sagutan, Lalo na sabi ko nga, si BSM, nabura man niya yung ibang video niya, recorded naman, So, may mga cases kasi na madali lang kasi magkaso, guys, kasi karapatan ng bawat isa yan Pero kung makikitaan na wala namang probable cause kasi pareho lang naman na nagsasagutan, nagbabalahuraan, nagbubulihan, malamang sa malamang, minsan binabasura lang din naman po yan, So tingnan natin, let's wait and see. Huwag muna kayo magdiwang, Kulang na lang, maglitson na kayo Diba? So, sa case ni Beyonce, as far as I know, hindi naman binalahura, hindi naman binastos, bilang talent ni Kalingap Rab, naging masunurin naman si Beyonce at kumita naman si Kalingap Rab sa kanya. Yes, diba? Natulungan si Beyonce ng mga sponsors kasi yun naman ang trabaho ni Kalingap Rab, na i-vlog yung kanyang beneficiary para hanapan ng sponsors. So, natural na tutulungan ng mga sponsors
yan. Ngayon, dahil binablog mo, kumita ka, so pareho lang naman kayo nakinabang, no? Being a beneficiary, hindi naman naging problema si Beyonce ng Kalingap. And being a talent, hindi naman naging problema ni Kalingap Rob si Beyonce. And being a beneficiary, no, naging grateful at naging thankful din naman si Beyonce, no? Being a beneficiary ng Kalingap, no, lahat naman ng natatanggap nila pinapasalamatan na. Dumating na talaga sa punto na humingi si Beyonce ng pabor na wag nang ituloy ang love team kasi ayaw na niya kasi nga nabastos siya. So ngayon ayaw ni BSM pumayag hanggang sa binastos yung magulang, 'di ba? Binuli yung magulang, sinumbatan, babawiin yung mga binigay. So doon nagkaroon ng problema. So ngayon, kung isinama nyo si Beyonce sa kaso kasi pinatulfo kayo, yun nga sabi ko, ang malaking tanong dyan, bakit ka napatulfo? No, doon sa ibang mga reactors, well, di ba, karapatan nila yon na ipaglaban din yung sarili nila if ever na talagang magkakasuhan na, di ba, kanya-kanyang depensa, kasi sa korte hindi naman pwedeng puro laway-laway lang, kundi patibayan ng ebidensya, no? So, yun guys, no, speaking of kaso-kaso, no, yung iba masyadong nag-a-assume na, yung iba nagko-conclude na, yung iba nag-overthink na kung saan na nakarating yung kanilang imahinasyon, no? Hindi po ganun kadali. Lalo na sa Pilipinas, no? Hindi basta-basta ang proseso yan. It takes time, no? Mahabang proseso, guys. So, tingnan natin, guys, no? No? Lalo na kung si BSM ang complainant, no? Alalahanin ninyo, di ba? Being a charity foundation, no? May mga procedure, may mga protocol kayong hindi rin nasunod, no? So, let's wait and see. Baka mamaya sa kaso-kaso ninyo ay diyan kayo mabalikan sa ninyo, sa mga tawag dito, sa mga sa mga discrepancies nyo, no? Especially pagdating sa transparency. Kasi yung ibang mga sinasama nyo dyan. Pero alam ko, no, yung mga sponsors, especially kung kasama yung mga sponsors, and hindi ko alam kung paano nyo ba talaga ma-justify at ma-identify yung tinatawag na pambabalahura. No? Kasi magkaiba ang pambabalahura sa pagpupuna, no? So since lahat kayo dyan na involved is vlogger din naman at ang content ninyo is naka-public, so hindi talaga maiwasan na mabigyan ng reaction yan, no? So kung napupuna man kayo sa mga mali ninyo, maybe considered as constructive criticism. Pero pagdating kasi sa pambabalahura, no, so far diyan sa mga sinasabi ninyong kakasuhan ninyo ng mga antay, wala naman yan masasabi natin ng babalahura talaga. Namumuna, yes, marami, no? Pero yung sabi nating pambabalahura, no? I don't think so kung paano ninyo ma-identify ang tinatawag na pambabalahura. Yung tawag dito, yung asaran, yes, that's part of that's part of tawag dito, rebuttal, yung asaran, no? Pwera na lang talaga doon sa mga personal attack kasi sobra na wala na naman sa issue yon, no? So siguro yon kung personal attack, pero kung may basis naman galing doon sa mga pinagginagawa ninyo, kasi mostly sa mga reaction ay based doon sa mga nakikita sa mga videos, no? Pero kung sabihin natin na nagalit kayo kasi nireaksyonan yung community ninyo, nireaksyonan yung content nyo, kasi sabi ni BSM, ayan nga, content pa kayo ng mga may content, no? Ibig sabihin parang ayaw nilang kino-content yung kanilang mga content, or in short, ayaw nilang mareaksyonan. So wala tayong magagawa kasi nakapublic yan Ultimo nga presidente ng Pilipinas di ba? Nireaksyonan. No, so siguro doon sa sinasabi nilang pambabalahura, I don't think so kung paano nyo ma-justify yung sinasabing pambabalahura, no? Sabi ko nga magkaiba ang pamumuna sa paninira, no? And magkaiba din yung pambabalahura sa pamumuna, no? Or sa pagbibigay ng opinion at reaction. So, it's a case-to-case basis, no? So, tingnan pa yan, guys.
No, tingnan pa yan pagdating doon sa prosecutor, titingnan pa niya yan kung hindi madala sa mediation. Pag-aaralan pa niya yan, guys, hindi ganun yun. Na nakarinig lang kayo na may kakasuhan, no, magta-thumbnail na kayo dyan na himas-rihas, no, may sabihin ninyong makulong, no, hindi po ganun kadali yun, no. Siguro, let's say for example, meron talagang mag-guilty, no, pero pag sinabi natin guilty, hindi naman lahat yan ay makukulong, depende din naman yan, no, at saka mga ganyan kasi guys, hindi naman yan murder, no, hindi naman yan mabigat na kaso talaga, hindi naman yan criminal case, so I don't think so na yan, no, talagang makukulong ka lifetime or what, siguro bailable, no, bailable po yung mga ganyang kaso, guys, no? So tingnan natin, no, huwag kayong masyadong excited, no, huwag kayong masyadong magdiwang na kulang na lang magpalitson kayo, my God, lalahanin ninyo, hindi santo yung complainant, no, hindi santo yan si BSM, marami din siyang mga kamalian, marami din siyang mga pagkukulang, marami din siyang mga nagawang kasalanan, and makukonsider mo din naman siyang bully, di ba? Bully din siya, no, na naninira din siya, di ba? And being a charity community and being a founder, di ba? Nakakasira din sa imahe mo yun na tumutulong ka nga pero nanunumbat ka naman, nambabawi ka pa na kung tutuusin, di ba? Napakinabangan mo naman yung taong tinutulungan mo, especially sa case ni Beyonce. So dito, tingnan natin, guys, no? Tingnan natin, and let's wait and see, no? So kalmahan lang natin, guys, huwag tayo masyadong excited, na kulang na lang talaga, sa totoo lang, magpalitso na kayo at magdiwang na kayo dyan. Feeling nyo fiesta na kasi meron ng kakasuhan. Hindi ganun kadali yon, and huwag nyo ismulin yung mga taong kinakasuhan nyo, malay nyo, di ba? Minsan din natin alam, guys, no, na ang tingin natin sa tao ay parang langgam lang, pero who knows, di ba? So, yun lang, guys, natatawa na lang talaga ako dito sa kaso-kaso na to, no? So, ayan, kung meron man mga balahura talaga na matatawag dyan, yung talaga nagmumura dyan, marami dyan sa loob ng Kalingap, na yung iba nga dyan di ba, mismo ang founder ang binalahura nila, minura talaga nila as in, bonggang-bongga, di ba? Pero dito sa Antay, mostly dito sa Antay lang naman, guys, opinion, pamumuna, di ba? Tapos asaran, pero speaking of pamabalahura, no, I don't think so, no, na balahura talaga yung Antay, no, talagang nare-real talk lang talaga kayo, at saka masakit talaga ma-real talk minsan, lalo na kung mapapahiya ka kasi nabubuking ka doon sa mga pinagagawa ninyo na hindi na doon angkop sa inyong mission vision. Alalahanin niyo ang Kalingap, no, nakalagay sa inyong tawag dito, permit is tumulong sa mga matatanda at mga PWD. Pero tingnan nyo kung ano nangyayari ngayon. So, let's wait and see, guys, no? Let's wait and see kung ano mangyayari. Basta, wag mo na masyadong excited, no? Na parang fiesta na. Parang nagdidiwang na, parang finish na, may nanalo na. Wala pang ganon, no? Wala pang ganon, guys. So, ayan, no? Wala pa akong time ngayon mag-live. Tingnan ko lang, guys, kung makasingit ako bukas, no? Kasi marami din ako bibigyan ng reaction. Diba? Marami din tayong mga nakikita na mga feeling natin, may mga opinion tayong pwedeng may share, no? So, diba? I-identify nyo kung anong tinatawag na pababalahura, at sana malaman nyo din kung ano yung tinatawag na constructive criticism. Okay? So maraming salamat po, and God bless everyone. Ingat po tayo.